malapit na panahon. At pag pinagtulungan nila ako ni Ma'am Lu, talaga naman po yung daing nyo, kaliwat kanan tenga ko'y makakarinig. Ating Minda Chair, kagala-galang na Luwalhati Antonino, Congressman Antonio Lagdameo, Mayor Maximo Estela, ating pong kahati sa trabaho, Executive Secretary Jojo Ochoa, ang susi po sa nagsasaayos na problema natin o naaayos na problema natin sa enerhiya, kagala-galang Rene Almendras, walang sawang tumutulong po sa atin, Senador Mar Rojas, ating pong kagalang-galang na Assistant Regional Director, DSWD, Ms. Priscilla Razon, sa ating po mga kasamahan sa gobyerno, sa ating po mga kasamahan rin sa kapulisan at kasundaluhan, mga minamahal kong kababayan, maayong hapon, kaninyong tanan nga dire sa San Tomas. Yun po ang usong Bisaya sa Tarlac. Lubos po ang kasiyahan na makasama ko kayong muli itong araw na ito, ang mga benepisyaryo ng programang Kapit Bisig Laban sa Kahirapan. Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi SEEDS. Ang programa pong ito ay tugon ng ating pamahalaan sa problema ng kahirapan. Sa pagpapalakas ng mga komunidad, nilalabanan natin ang kawalang malasakit. Sa pagpapabuti ng mga lokal na pamunuan, nilabanan natin ang katiwalian. Sa pagtugon sa kahirapan, nilabanan natin ang kawalan ng tirahan at kakulangan ng tubig at pagkain. Bilang magkakalahi, kapit-bisig kayong kumikilos upang malabanan ang korupsyon at kahirapan. Kayo ay humakbang sa pakikialam patungo sa pakikilahok. Naging bahagi po kayong lahat ng solusyon. Kaya maraming salamat po. Salamat po sa inyong pakikiisa. Sana'y ipagpatuloy ninyo ang magandang nasimulan na. Sa kabila po ng mga tagumpay, alam nating may mga problema pa rin tayong kailangang tugunan. Ilang munisipalidad sa Region 11 ang hindi pa sakop ng Kalahi SEEDS. Ang ating pong tugon, dagdag na pondo sa tulong ng World Bank na siyang sasaklaw sa 4 pang munisipalidad at dagdag na budget upang makatulong ang Kalahi SEEDS sa 1.3 million pang pamilya. Dagdag pong 1.3 million. Kaya lang nga ho, paalala lang po, yung ating pong tutulungan, 4.6 million families. Kaya nasa kalahati pa lang ho tayo. Baka naman ho, dadalawang bang pala kasi. Hindi ko naman ho sinasabi matatapos sa 4 na buwan. Malaki ho yung 4.6 na pamilya. Dahil nga, hindi pa saklaw ng Kalahi SEEDS ang lahat ng pinakamahihirap sa mga komunidad. Kinakailangan gumawa ng ibang paraan upang mabigyan pansin at maipatupad ang inyong sub-project proposals. Nakikipagtulungan ang DSWD sa mga pribadong institusyon at non-government organizations bilang hakbang upang mas maparami ang trabaho at lalong umunlad ang kabuhayan ng mamamayan. At sa tulong ng Millennium Challenge Corporation ng Estados Unidos, mabibigyan ang Kalahi SEEDS ng dagdag na pondo upang mapalawig ito at lalo pang dumami ang makaranas ng pag-unlad sa buhay. Lahat po ng mahakbangin ito ang magsisigurong walang maiiwan sa ating pag-unlad. Ang suma total na ibibigay sa atin ng Millennium Challenge Corporation para sa Kalahi SEEDS ay mahigit 5 bilyong piso. Patuloy ito
na higit na binibigyan ng pansin ng ating administrasyon ang mga programang magpapaunlad sa buhay ng ating mga mamamayang lubos na nangangailangan. Naalala ko po, minsan may nagkwento sa akin si Secretary Dinky Soliman. Siya po ay wala dito ngayon, pinatawag po ng Kongreso, pinagtatanggol po yung budget para mapuno natin ang kailangan niyo. Hindi ko po alam kung nandito sa ngayon yung mga nakausap ni Secretary Soliman noon. Pero may mga miyembro ng tribong nakatira sa tuktok ng isang bundok dito sa Davao na nakinabang na po sa Kalahi Seeds. Dati-rati ay hindi sila nararating ng kabihasnan sapagkat walang maayos na daan patungo sa lugar nila. Noong nakita nila si Secretary Soliman upang ipaabot ang kanilang taus-pusong pasasalamat sa daang naipagawa nila, ang sabi nila, dahil po sa Kalahi Seeds, nakakatikim na kami ng mainit na tinapay. May litrato nga ho kanina. Ni footpath raw ho, wala nung araw. Yung estudyante, 12 kilometers sa tinatahak, araw-araw. Baka hindi natin maubsan ang lahat ng problema minsanan. Pero dapat naman ho yata, kada taong dumaan, bawas ng bawas ang problema, di po ba? Ngunit, mga kasama, hindi lahat ng tao ay sang-ayon sa ating adikain sa reforma. Ngayon pa lang, may kumukwestiyon na sa ating mga programang laban sa kahirapan. Kung sang-ayon po kayo sa ating mga layunin, sa mga programang naitatag na at umaandar na, baka pwede pong ipakita ninyo ang inyong suporta. Ipaalam ninyo sa inyong mga kongresista at senador, mayor at gobernador, na sumasang-ayon kayo sa aming ginagawa para sa inyo. Totoong-totoo na kung walang korap, wala pong mahirap. Kasali ng pagsugpo ng katiwalian ang ating laban sa kahirapan. Gagamitin po natin sa tamang paraan ang kaban ng bayan. Magkapit-bisig po lalo tayo para sa katuparan ng ating mga pinangarap. Tapos na po ang panahon ng bangayan. Ito na ang panahon ng damayan. Bago po ako magtapos, alam mo nyo, meron talaga mga taong ayaw tayo magtagumpay. Paminsan-minsan po, pag nagkakaroon tayong libreng oras, ako po'y nakakapag-isip. Bakit sila ko kontra pag umasenso ang Pilipinas? Bakit tayo ibabalik sa panahong marami ang nalilimutan? Talaga ho bang meron mga sobrang ang malasakit na lang ay pang sarili? Siguro ho, para sigurado tayong hindi sila magtagumpay. Manindigan tayo para sa tama at para sa kapakanan ng bawat isa Pilipinong talagang nangangailangan. Sayang naman po yung pre-practice ko maski papano. Maayong adlaw ug daghang salamat sa inyong tanan. Thank you, Mr. President.